Hello po sa mga kababayan na walang sawa na sumusuporta sa aking YouTube channel. Samahan niyo po muli ako sa bidyong ito mula sa simula at sa huli. Ito po ang part 3. Paano mag-aral sa Australia na nasa matured na edad ka na? Yung tips kung paano mag-aral sa university na nasa kalagayan na permanent residence at citizen. Tinalakay natin sa unang video yung alamin kung anong kurso ang kukunin na pwede kang tangkapin ng universidad o tinatawag na eligibility, yung English requirements, yung finance supports. Yung part 2 naman po, yung pangalawang video, ay doon tinalakay naman po natin yung allocated time sa pag-aaral, accessibility, strength and weaknesses po, at saka yung networks. At ngayon naman po, ito yung pangatlo. Itong pangatlong po nating video o part 3 ay ito po yung mga karagdagang tips po kung paano mag-aral sa universidad na nasa kalagayang PR at Australian citizen. So mahalaga po rin na masalamin natin ang ating kalusugan, ang ating health condition, at kung paano ka matulog. Ikaw po ba ay malalim matulog o tinatawag na deep sleep? O ikaw yung mababaw matulog o light sleep? Kaya natin dapat malaman ito sapagkat kung halimbawa ay kay malalim matulog, tulad ko, ako po ay malalim na matulog, ang tulog ko lang ay noon nang ako'y nag-aaral ay mayroon lang 4 hanggang 5 oras. Karaniwan ay natutulog ako ng 1:00 o kaya 2:00, tapos gigising na ako ng 6:00. Magtatrabaho na ako niyan. So ang aking pag-aaral ay hindi nagiging hadlang sa aking paghahanap buhay. So, kasi mabilis ako makarecover kahit maikling oras lang aking pagtulog. Kung halimbawa naman, kung ikaw ay mababaw matulog, mas mahaba ang oras na dapat mo nga ilaan sa pagtulog mo para ikay mabilis na makarecover at para hindi ka magkasakit at maingatan mo ang iyong kalusugan. At ang trabaho mo ay hindi mahahadlangan. Yan po, napakahalaga po niyan. Ang iyong malaman mo ang iyong kalusugan, kung anong kondisyon. Pagkatapos po yung family support. Napakahalaga po na maging kaisa mo ang iyong pamilya sa iyong plano na mag-aaral. At karapat sila'y sangguniin mo na kailangan masiguro na sila'y susuporta sa iyong gagawing pag-aaral at hindi madali ang mag-aral. Kailangan makatulong mo sila sa mga panahon na sila'y kailangan mo. Kung halimbawa, bibigay kong example, nang ako'y nag-aaral ng electrical power engineering, nang bago pa lang ako dito sa Australia, may mga pagkakataon na yung mga anak ko, sila ang tumutulong sa akin na sa paggagawa ng pag-aaral ko. Minsan sila nagsasubmit ng assignment ko kapag halimbawa may pagkakataon na ako'y nasa trabaho pa at kailangan ko nang isubmit yung assignment ko at hindi kagad ako makakauwi at nasa labas pa ako. So may mga pagkakataon na sila ang nagsasubmit ng assignment ko. Tinuturuan ko na lamang sila. So isa yan sa mga pamamaraan na dapat willing silang tumulong sa iyo. May mga pagkakataon naman na halimbawa nasa kwarto lang ako. Focus ako sa pag-aaral ko. Inihahanda na nila ang pagkain ko. At sila na ang nagagayak ng pagkain ko para pagkatapos ko mag-aral, nakagayak na ang lahat. So ilang bagay lang yan sa mga example na kung paano ako suportahan ng aking mga mahal sa buhay, mula sa aking asawa hanggang sa aking mga anak. So yan po ang binibigay ko po sa inyong tip na huwag niyo makakalimutan. So ang lahat po ng tip na binigay ko sa inyo, ito po ay siyam po siya. Ito po yung mga tips kung paano mag-aral sa university na nasa kalagay na permanent residence or citizen.
Una, alamin kung anong kurso ang kukunin na pwede kang tanggapin ng universidad, yung eligibility, yung English requirements, yung finance supports, yung allocated time sa pag-aaral, accessibility, strength and weaknesses, yung networks mo, yung health condition, at ang huli, yung family support. Yun po. Ngayon, ang tanong, ano ba ang edad ng matured student? Ang matured student ay may edad na 21 years old above para sa sa mag-aaral ng university. At 18 years old naman po pataas yung mag-aaral naman ng TAFE. Alam naman natin, nabanggit natin ng mga pauna na ang TAFE ang tinatawag na Technical and Further Education dito sa Australia. Ito ay katumbas ng vocational sa Pilipinas. So, ang matured student, ito yung mga estudyante na hindi ka agad pumasok ng universidad o kaya hindi pumasok agad ng TAFE pagkatapos nilang graduate ng high school. So, hindi ka agad sila nag-aral. Tumigil muna sila sa kanila pagkatapos nila graduate ng high school, tumigil. Ang iba karaniwan dyan ay nagtrabaho kaagad o kaya iba ay nag-holiday, nagbakasyon na matagal at matagal silang hindi nakapag-aral o pumunta sa nag-aral sa universidad o kaya sa vocational or TAFE. Yun po, ang isa sa mga bibigay ko pong example sa inyo na maging karagdagan sa atin, yung ako noon, ito i-share ko lang po sa inyo. Ako noon ay nag-aral sa edad na 37 years old. Talagang mature na po yun, mga kababayan. So, 2013 po yun. First semester, nagsimula ako ng first year college sa Electrical Power Engineering. Ang mga kaklase ko po noon, puro mga bata, mga newly high school graduate. Akala ko po nung panahon na yon, ako na ang pinakamatanda. Yung pala, mayroon pa akong kasama na 50 years old ng time na yon. Kasi ng time na yun, 37 years old lang ako . Hindi ko akalain na mayroon pang 50 years old na mas matanda sa akin. So, ang unang impression ko noon, nang ako'y magsisimula mag-aral, ako na pinakamatanda. Hindi pala. Kaya yan ang nagbigay sa akin ng inspirasyon na nakita ko yung ang iba kong mga kasama ng ibang kurso, yung iba mas matatanda pa sa amin. Meron pa mahigit 50. So, ang pag-aaral ang edad ay hindi hadlang. Kahit ilang taong ka na, tuloy-tuloy ang pag-aaral. So, yan po mga kababayan. Ako po ay nag-aaral sa Murdoch University, Perth City, Western Australia. So, isa po ito sa kilalang universidad dito sa Western Australia. Okay po, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Paki-subscribe po ang aking video channel na ito at like, comments, and share po sa ating mga kababayan. Naway, nakapagbigay ako sa inyo ng inspirasyon at sa ating pang ibang mga kababayan. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.